morning. Good morning. Good morning po. Dapat lagi maganda ang morning natin, ano po, lalo na sa pagkaaral ng linggo, lalo na sa mga sampatay sa Diyos. So, continuation po tayo ng ating Sunday School. Ano po? I-review lang natin yung last week na ano. It's all about giving. Ikaw yung ating topic, pagbibigay. Pagbibigay sa Diyos, pagbibigay sa kapwa, ano po yung mga bagay natin dapat ibigay. Last week, napagkaralan natin yung unang topic natin, yung why should I give? Bakit ako na magbigay? So, nakita natin doon na dapat tayo magbigay kasi ito yung nagbibigay, paluwala natin sa Diyos. To honor God. Ginagawa natin magbibigay upang pasalamatan ng Diyos sa mga bagay na binibigay niya sa atin. Okay? Talaga ang Diyos ay mayaman sa kanyang kabutihan, no? Talagang lagi natin binibless. To honor God, to give thanks to Him, to love God, to show Him na ang Diyos ay talagang mabuti. Then yung second, what's the purpose of giving? Bakit ang bibigay? Una, siyempre, no? Ito ay pagpapala sa gawain ng Diyos. No? Ito ay inutos ng Diyos. Magbigay tayo sa gawain ng Diyos. No? Old Testament times, New Testament times, inutos niya sa mga alagad na magkaroon ng talagang isang araw ng pagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Yun ang purpose doon. Ito ay nagagamit, kung binibigay natin, nagagamit naman natin sa gawain ng Diyos. Di ba? Sa missions, nagagamit yan. Ito, yung mga pangalaman natin, no? Hindi ko nireview natin. Ba tayo naka-aircon ngayon? Bakit tayo may blessings tayo kinakain? No? This church, komportable tayo. Kasi yung mga giving natin, no? Pag bibigay ang mga anak ng Diyos, at tapat tayo sa pagbigay natin, nasa-sustain yung mga pangalaman ng church. Imagine ninyo, hindi tayo bibigay. Sige nga, wala tayong purified water, wala tayong aircon, ang init. Baka nagdireklamo pa tayo. Tapos natin mareklamo, ang init naman dito. Eh di ka magbibigay. Di ba? So, bakit natin kalagahan yung purpose ng giving? Upang magamit sa gawain ng Diyos. Okay, missions, no? Inutos yan sa atin ng Panginoon. At yan ay tungkulin ng isang totoong Kristiyano. Okay? Walang anak ng Diyos o nagkaibigan sa Kristiyano na hindi marunong magbigay. Ano yan? Kasama sa karakter natin yan. No? Dahil ko sa inyo naman, di ba lumakalala ko si Jesus Christ, si Lord. Zero talaga ako. Kumbaga sa Maynila, may tawag ko, pulubi. Wala. No? Kasi naubos yung pera ko, miskin pera ko sa bag ko, sa bisyo. Alak, no? Bisyo, sigarilyo, gabi-gabi, lasing, barkada. Binidro pa yung may pera sa bag ko, no? Binidro ko. Wala. Hanggang sa wala ng pangarap kasi nabarkada ka. Napapunta sa masamang barkada, mga kaibigan. Kaya nung si Jesus Christ, pinapunta ko sa kasalanan at nakilala ko siya. Talagang zero. Sabi ko po sa inyo, umati ako sa church, nakachinelas ako, yung pantan ko, ang dumi, yung damit ko, pambahay. Pero sa bagay, hindi sa Diyos. Sabi ko, Lord, naiiyakan ko sa gawain ng ganito. Mga kapatid na, nakaganason nila. Sabi ko sa Lord, bless me. Bless me. Pagpalain mo ako Panginoon. Dalawa kaya sa mga madadala po natin yan. Ito po yung mga patutong po sa inyo. So yun po sa giving. Ngayon naman po, tingnan natin yung ikatlong lesson. Ano ang dapat ibigay? Ano ba dapat ibigay sa Panginoon? Dito, pag-aaralan natin na hindi lang naman pinansya na pwede ibigay sa Lord. Okay? Maraming bagay na dapat tayong ibigay sa Panginoon at pwede ibigay sa Panginoon bilang mga anak niya. Una, bago tayo magbigay, dapat ma-realize natin sa sarili natin na tayo, no, dating makasalanan, ay binili ng mahal na dugo ni Kristo. Buhay ang pinambayad sa atin. At ito ay buhay natin Panginoong Jesus. Imagine mo si Lord Jesus Christ, nasa langit siya, nasa trono siya. Sinasamba ng mga anghel, pinupuri doon. Pero nag-anyo siyang alipin ng katawan ng tao. Anong dahilan? Tayo. Para tumusin tayo sa mga sanananan natin. Kaya yung paligtasan natin, libre yan. Walang bayan. Pero grabe ang binayan ng Diyos. Buhay niya. Yung dugo niya. Nagbigay. So nakita natin doon na as long as we go in our Christian life, yung pagbibigay natin, lalo natin develop. Kasi alam natin na ang Diyos na nga eh, nagbigay pa. How much more tayong tao lang. Hindi ka magbigay. Okay? So yun muna. Give. Sabi nga sa una ng pag-aaral, letter A, give ourselves fully to the things of God. Yung Romans 12 na basahin natin. Diba? Sabi ni Paul sa mga taga-Romans, I beseech you therefore, brothers,
Di ba? The eyes of God. Two, iaring doon natin ating katawan bilang isang haing buhay. Banal at kaya-aya sa Kanya. Give ourselves wholly. Ibig sabihin itong katawan natin na ito, physical. Ibigay natin doon sa Diyos. Loob at labas yan. No? Hindi lang yung panlabas na pwedeng ibigay sa Diyos. Kundi loob at labas. Ibigay natin sa Diyos yung buong buo. Ayun na ngayon, worship ngayon, Sunday school. Di ba dapat pagpunta pa lang natin dito, Sabado pa lang ng gabi. Nahanda natin sa rin natin, Lord, worship ako sa iyo. Cleaning me. Ngayon pa lang, Lord, yung motive ko, pagpunta ko sa church bukas, maging kaya-aya ako sa'yo, maging holy ako sa paningin mo. Anyway, dapat natin malaman na tayo mga Christian, pag tingnan si Jesus Christ, hindi kasi yung tingin sa atin ng Lord. Hindi na, kaya anak tayo ng Diyos eh. Ang tingin sa atin ng Diyos, holy na. Okay? Dapat palinaw yun. Oo, nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, buwabagsak tayo. Pero, sa kabuuan, ang tingin sa atin ng Diyos ay anak niya tayo at banal tayo. Bakit? Kasi kay Jesus Christ. Okay? So, bigyan natin sarili natin sa Diyos. Buong buo, 101% dapat inaalay natin sa Diyos yan. Panginoon, ito po, gamitin mo ako sa among gusto. Kaya ba natin gawin yun o sabihin sa Lord? O ginagawa ba natin yun? Panginoon, saan mo ako pwedeng gamitin? Available ako ngayon. Kaya nga si Pastor paligaya sa akin, pero may Bible sa atin, sige, sama ako, available ako eh. Go, go, go. Bakit? Kasi yung katawan kong to, ginagamit ko na para sa Diyos. At para maging isang patotoo sa mga hindi pa Kristiyano at patotoo sa kapatiran. Yun yung trabaho natin mga Kristiyano. Dapat yung katawan natin, before we go to church, o every time na tayo sa Diyos, dapat, Lord, here I am. Cleanse me, malinis na sa paningin mo, banal na sa paningin mo, gamitin mo para sa masarap. So, keep ourselves holy. At yun ay ginawa natin ang unang-unang tagapihan si Kristo, di ba? Kasi pa natin tinatanggap si Jesus Christ, hindi tayo bibigyan katawan natin. Di ba? Ano magiging point natin? Ganito. Sunday, okay, hindi ako nang punta kasi sarap na ba? Lord, salamat, tuloy ka sa mga Lunes. Yung kalahati ng tawa natin, ganito. Diba? Tapos, pag hindi naman linggo, Lord, salamat, nandito po, sumasamba ko sa'yo. Hindi pwede natin. Kailangan yung sarili natin, yung buwan natin, when we receive Christ, at nasa atin na si Jesus Christ, ang Holy Spirit, dapat nakinig ka na sa atin na. Meron ng ebidensya. Hindi man bigla, unti-unti. Ako kasi mula kilala si Jesus Christ, bigla eh. Talagang i-instant yung pagbabago sa buhay ko eh. Lahat ng tisyo, lahat ng maruming pangbuhay ko, talagang kung pinag-pinag ko si Lord, kinabukasan, wala na. Ewan ko kung paano, talagang pinagro. Diba? Kahit pagtawa ko doon sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko, naging maganda yung way. Kasi hindi na suko sa kalahin, ito. Itong tao na to, ganyan, sakit ang ulo mag-uulan, mabisyo, lahat. Nagtago. Kasi si Jesus. So, binigay natin yung buhay kay Jesus Christ. That's the one side. Okay? Kung meron pa rin si Pastor Ayain na available ka ba kayo, meron tayong pupuntahan doon sa gawain ng Diyos. At available tayo, dapat sabihin, Pastor, pwede ko dyan. Kahit taga-ayos ng buwan, pwede ko dyan. Kahit na prayer warrior ako, pwede ko dyan. Diba? So, maraming pwede tayong gamitin kung ano katawan natin. Hindi pwede, ang ganda-ganda ng itsura natin, pero deep inside, durog tayo. Alam niyo yun? Bang pinipilit mo na magpasalamat sa Diyos, pero deep within you. Malungkot ka, bagsak ka. No. Dapat bago tayo sumamba sa Diyos, Lord, I am prepared to face you. Handa akong sumamba sa iyo sa lahat ng ito. At kung ano nakita ko sa aking kalungkutan, problema, pagsubok, naranasan mo, Lord, give me peace and joy. Okay? Give ourselves wholly to God. Kung available tayo na gawin ng Diyos, go, sama tayo. Sila Renepi, sila ma'am. Talagang pupunta pa sa Warabis, naka-duty rin yan, di ba? Trabaho sa policeman. Pero nakikita natin, pagdating sa gawain ng Diyos, ando yan, sila Joe, the brother, no? Kaya sabi sa inyo, tuwag-tuwa ko sa mga kapatid din sa Ilocos Sur, sa lugar na ito eh.
Talaga nakikita ko yung dedication ko sa Lord. At dati nagiging challenge sa akin ito. Sabi ko, Lord, oo nga eh. Di ba? Pwede sila, pwede yan. Kaya, 8 to 5 naman yung trabaho ko. Why not? Di ba? Why not? Chocolate. Di ba? So, go! Di ba? Yun na lang. Gamitin natin yung huling paano natin kay Lord. Walang 99.9%, walang 50%, kundi 100%. We are friends. Alam natin yung malinis tayo sa paligid ng Diyos eh. Di ba? So, pangalawa, B. Give attendance to the reading of God's Word. Yan. Minsan, dito tayo nalalari eh. Pagbigay daw tayo ng panahon, no? Give time to meditate God's Word. Kung binigyan tayo ng Bible nila Pastor, no? Dito, binigyan tayo. Basahin natin yung Biblia. Magbigay tayo ng time. 1 hour, 30 minutes, give time. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos, kung siya nagpapalakas sa atin, sa spiritual life natin. Dito lang na natin nakikita minsan kung gano'n tayo kadumi sa harap ng Diyos. Dito natin, para salamin natin ito eh. Guide ka natin yung salita ng Diyos eh. Subukan hindi ka na magbasa ng Bible sa isang araw. Hindi ka na mag-meditate. Hindi ka na minsan. Ang dalis natin bumigay. Kasi bakit? Wala nang i-remind sa atin. Hindi na lang magbasa ng salita ng Diyos. Isang verse, isang araw, mag-memorize tayo. Diba? Amen, Lord. Buong araw to. John 3:16. For God so loved the world that He meditate mo yun. Isang verse lang, marami kang makakuha ron. For God. Diba? So, love. Imagine mo yun. Yung Diyos, grabe ang pag-ibig niya, inabot niya. Give time to read God's Word. Basahin natin. Kahit yan na yung nasa cellphone natin, o nakatawag naka-upload sa cellphone natin, o meron tayong Bible mismo, basahin natin na. Give time. In the morning, mas maganda. And in the evening, hindi naman. Bago tayo matulog. Give time. Bibigyan ba tayo ng panahon para masalang tayo? Okay, Sunday lang. Kasi sa worship time. Give time. Kasi napakalaga na sila tayo sa buhay sa Kristiyano. Diba? Sabi ni Paul kay Timothy, ito yung nagagamit mo sa pagtutuwid, sa pagtuturo, di ba? At sa pa, paggawa na matuwid ng buhay. Kasi tayo ng Diyos. Di ba parang sishare tayo? Sa tayo ng Diyos ginagamit natin eh. Di ba? Yung Bible. Eh nakakatuwa naman, yung salita ng Diyos, grabe, no? Makapangyarihan siya. Minsan susugat talaga sa atin. Sabi ng Hebrews 4, di ba? Ang salita ng Diyos ay mas matalim pa minsan sa tabak na dalawang doble ng talim. Kaya itong tumagos hanggang sa buto-butuhan natin na hanggang sa utak ng buto natin. Ganun yung kasakit minsan sa salita ng Diyos. Kaya pag minsan nagkapahit tayo, nagbabasa tayo sa salita ng Diyos, huwag tayo magbabasa ng, siya yun, no? Siya yun, no? Ay, ito yun, no? Siya yun na. Siya na, no? Pag nabasa tayo ng Bible, ako yun. Lagi natin kita yung sarili natin. No? Ikaw, di ba naman sabi mo, yung magnanakaw, huwag na magnakaw. Kung sabihin na, isa rin, dinakaw. Eh, mamaya, ikaw naman, magnanakaw ka pala ng oras. Di ba? Oras sa trabaho, ito ka sa saan. Magnanakaw pa rin yun. So, reflect it to yourself, not to others. Ganun po kung meditate sa tanong Diyos. Tinatama natin sa buhay natin. Ako po, ang dami ko ng time na sa magbasa ng Bible. Ang dami ko nakikita talaga na mali-mali, mga mali ng plano. Na nakikita ko na, huwag ka dyan, anak, huwag ka dyan. Talagang hindi ka kayo trip sila. Yung salita mo talaga, grabe. Tumakatang mo sa puso. Give time to read, study, and meditate, and obey the word of God. Mahalaga sa buhay Kristiyano sa tayo ng Diyos. Okay? C. Give earnest to what we have heard. Hebrews 2:1. No? So makita sabi ko rin nung sumulat ng Hebrew, bigyan mo ng halaga yung mga bagay na narinig mo. Narinig natin mula sa tanong Diyos o sa mga messages na narinig natin. Pwede pa sa pupunta rito, nagsisya ng gospel, nagsisya ng mga sa tanong Diyos, how do araw-araw test, ay mga bago sa Britain of Spirit. Bigyan natin ang halaga yung mga narinig natin. Huwag yung pumasok dito, bukas sa kabila. Wala tayong matutunan. Give time.
Lord, yung mensahe mo kanina, tumatama sa akin bagay sa akin para sa akin lead time. Dapat pala pag-uwi ang Richard Kennedy, mali pala. Hindi ako nagbibigay, Lord, sorry. Wala na yung bibigay na. Lead time to what we have heard about the words of God. No? D. Bigyan natin yung sarili natin ng prayer. Give times to pray. Pakipasa natin yung Acts 6:4. Acts chapter 6:4. But we will give ourselves continually to prayer and to be the ministry of the word. Amen. Huwag ka nagkasama kaya, pero tanong yan sa sarili, sino dito pag-isig nyo, nagpe-pray kay Lord? Pag bulat ang mata mo, pag-isig ang isip mo, Lord. Ako, pag nag-alala kay Lord mo sa umaga, takano ko Ako gano'n. Ito tayo doon. Nakayukod sa higaan. Talagang nakabaw. No? And then, I thank God for the new day. Lord, salamat talaga kung bago araw na bigay mo sa akin. Ingatan mo sa mga pagtulog ko. Sa umaga nito, Panginoon, dadalahin ko sa iyo, napapalain mo ko, bless my family ko, asawa ko, mga anak ko. Isa-isa mo yung may God. Morning pa lang yan, wala pa lang itong ginagawa. Pagpasalamat agad sa Diyos. Salamat Lord sa financial blessings na bibigay mo, sa material blessings, protection. Ikaw ang Diyos namin. Lahat ng pagpasalamat early in the morning. Yun ang pinakamagandang magagawa natin pag-gising natin. Magpasalamat sa Diyos. Hindi laging hingi. Minsan naman, give thanks lagi. Diba? Prayer. Devote ourselves in prayer. Paggabi, pinutulong na ako, Lord. Gabi na naman, salamat sa maghapon. So, thanksgiving pa rin. Matutulog mo yung gabi, Lord. Remind ko, bantayan mo sa panaginip, ganito lahat. Protect me, Lord. Let your angels guard me this night as I sleep. Dahil alam natin, may kaaway tayo. Meron ginagawa ang God sa buhay. Please, tulungan tayo. Kasi minsan nakakalimutan natin meron tayong kaaway. Meron demonyo na tayong kaaway. Diba? We have our enemy, the devil. And he is a spiritual being. Ang panlaban lang din natin sa kanya ay yung kapangyarihan at kabanalan ng Diyos. Panalangin. Okay? Are we praying? Ako po, nung Huwebes, nag-prayer and fasting po ko. Huwebes ng gabi. Meron po purpose yung prayer and fasting ko. Sabi ko, Lord, matagal ako nag-prayer and fasting. Meron ko usap sa cellphone, sa pastoran. Mas kaya pray tayo, prayer fasting natin yan, ganito. Kasi may hindi ako sa Lord talaga na isang mabigat. No? Patagal ko na rin nais na makuha sa Panginoon. Di na ako sa prayer fasting. Ang fasting ko, di ako lang puno ng gabi. But yun ang minsan kailangan natin. Devote yourselves in prayer. Ilang beses o gano'n tayo katagal nagpe-pray. O pag-gising namin, ay, trabaho na. Wala na, tapos ito na. Darating na yung mga problema, mga ano. Wala mo na tayo pasalamat sa mga. Give time to pray. Alam niyo, ang prayer sa lahat, ang madaling gawin. Anytime, break time sa school, break time sa, nasa jeep ka, nakasakay ka, mag-pray ka. Pwede mag-pray. Kasi yung prayer ang madaling gawin sa lahat. Pero yung powerful. Powerful. Proven natin yan. Ako, proven ko na, marami akong pinag-pray. Talaga nakita ko yung pag-pilis ng Diyos. May pinag-pray ako kung dadalhin sa hospital. Ganun gito, kung daw sa hospital, pray namin. Binalik ka agad. Gumaling. I mean, hindi siya sa hospital, pero yung nararamdaman niya, nawala. Minsan, meron lang sa, bro, meron dun. Pinasok mo sa mga espiritu, ikakas out. So, bago mo pumunta, pag-pray namin. Hindi pa kayo pumunta, wala na sa espiritu. Prayer. Kasi yung battle, hindi naman sa atin eh. It's God. So, umpisahan sa panalangin. Lord, wala akong trabaho. Ano ba hindi, Lord? May trabaho. Prayer. Di ba? Lord, wala na, tapos ang pag-aaral, high school ako. Pero Lord, i-bless mo ako, bigyan mo ko ng way na magiging blessing ako sa iba. And God, for sure, nakikita niya yung puso natin, hindi marami ka Diyos, bibigyan niya tayo. Bibigyan niya tayo ng pagkakakitaan natin, bibigyan niya tayo ng
Negosyo ko, yung paano natin ang kalooban niya. Prayer. Napakalaga. Sana, pinagpipray natin yung magulang natin, pinagpipray natin yung pamilya natin, pinagpipray natin yung mga kaibigan natin, even our enemy. Dapat pinagpipray natin. Diba? Ako, yung boss ko, persecuted talaga ako, at Kristiyano ako, talagang, but I'm praying for him. I'm praying for him, Lord, bless him, boss ko. Pagpalain niya siya. Yes, he plays as God himself, pero Lord my God, bless him. Mataling kita mo naman, ako bigayos naman ng Diyos sa kanya. Bigayos naman, hindi. Meron pagbabago, at meron pagkayos sa kanya. Okay? So that give everything, give thanks for everything. 1 Thessalonians 5:18. Diba? Hindi lang yan. In everything, give thanks. Ibig sabihin, Kuya Ray, ito kalagayan ko ngayon, papasalamat ako ngayon. Yes, sabi nito. Ibig sabihin, Kuya Ray, may hindi ako ngayon, papasalamat. Yes. Kaya rin, cancel ako ngayon. Yes, give thanks to the Lord. Why? Because si Lord honor ang buhay natin. Diba? Alam niyo sa CCM, karamihan ng mga leaders doon, ang karamihan sa mga babae, breast cancer. Pero, grabe sila. Patuloy sila sa paggawa ng Panginoon. And still, give themselves to God. Always giving thanks. Yung nakaraan, namatay yung anak ni Pastor Santo. Pero may testimony siya, ganda. Yung anak ni Henry C. Namatay, kailan lang din. Bata pa, 39. Yata, 38. Mayaman na, bilyonaryo, Kristiyano. Pero ano sabi ni Henry C? Bilyonaryo si Henry C, kaya natin na dyan. Junior. Sabi niya, yung anak ko, nasa magandang lugar na. Na-enjoy niya yung buhay niya sa mundo ito. Hindi man siya namatay ng may edad at marami siyang plano sa buhay niya, but I thank God, nasa mas magandang lugar na siya. Kasi bakit? Kilala si Jesus. Pero siya doon ang Savior. Give thanks. No? Hindi yun wala lang tayong pera ngayon. Para tayo nilukot na naman tayo. Ba't ano nung po ba? Walang pera ka ba? Magiging masaya ka ba pag wala kang pera? Di ba? Pero sa Kristiyan, hindi na. God will provide. God will provide. Give thanks. Kaya alam ko isang sa iyo, pwede ko sa inyo isang kapatid na namin sa Maynila. Alam po siya, kasambahay. So, wala siyang pera, lalakad siya. Punta siya ng Quiapo. Lalakad siya, imagine mo, from Santa Mesa to Quiapo is, I think, 4 or 5 kilometers, parang bantay. Lalakad siya. Pero kung lalakad siya, siyempre siya lang, wala akong pera. Paano na ito? Gagawin ko, mabibili na lang ito. So, nagpe-pray siya, lalakad siya. Prayer. Alam niyo, maya-maya, sinasalubong siya ng 500. Ang lakas ng hangin, papunta sa kanya 500. Pinatawag niya, see? Sabi niya, Lord, ang galing mo talaga, provider ka. 500, binigay siya kay Lord. Walang tao sa paligid niya. Walang kikli, walang maganda. Talagang para sa kanya, kasi punta sa kanya eh. See? Sino ba ng panalangin? Walang imposible sa panalangin na mayroon pa ng palataya. With faith and belief. Okay, thanksgiving. Sa give voluntarily of 3. Diba? 3 resources God has given you. Time. Hindi natin naman yung mga pero time. Lahat tayo meron 24 oras. Meron ba sa akin dito 25 hours? Wala, no? Lahat tayo 24 hours ang bigay sa akin ng Diyos. Umaga hanggang gabi, 24 hours. Ang tanong, paano natin ginagamit yung oras natin? Do we ginagamit ba natin yung oras natin na nakalulungkot sa Diyos? O marami na sasayang? Ako minsan nagagalita ko yan, ako yung gusto ko. Miski hindi kami nakikita niyan. Nasabihan ko yan, baka nag-engage ka na nga. Minsan, mga kabataan lalo ngayon, ang dami na umupusap oras sa games. Grabe. Diba? Hindi, pero biro yan. Yan ang sakit ng kabataan ngayon. Games. Ano yung games ngayon?
Mobile Legends. Mobile Legends, di ba? LOL. Imagine mo, bibili ka ng load kung wala kang wifi. No? Para magkaroon ka ng data, eh din yung data mo, mauubos dahil sa games. Nanalo ka? Hindi. May nakuha ka pera? Wala. Yung oras mo, 2 oras, ano na? May maganda nangyari. Wala. Galit ka pa kasi talo ka. Di ba? Asar ka pa. Di ba mo sa atin ngayon? Talo ako eh. Give time. Yung time natin. Maging mabuling Steve, natawa ka. Hindi, natawa naman. Di ba? Give time. Lahat tayo, minsan ka tayo bumabagsak sa oras. Di ba? Gawin natin yung maging mabuting steward tayo ng time. Kagaya yung isa na remix natin ng minsan. Give time. Give time to ourself. Hindi ka ba yung oras sa panahon natin? Ano ang ibig sabihin? Minsan kailangan, kapag ginagawa ko ito, no? Umaharap ako sa salamin. Yung sabi, baras ko, may sarili niyan. And I give time to talk to myself. Gwapo mo. Hindi. Hindi. Sabi, kinakausap ko yung sarili ko. Kumusta ka na? Sarili. How are you, sir? Ano na ba yung naglagay mo sa harap ng Diyos? Okay ka na. Dapat isa po sa sarili natin. Lumalakad pa ba ako na natutuwa ang Diyos sa buhay ko? O baka naman naliligaw na ako? Masabi sa sarili natin. Baka mamaya, di ba, nalibang tayo sa ibang bagay, nakalimutan natin, unti-unti pa lang, malay na tayo ng malay sa Diyos. Imbis na may ginagawa ka ng hindi, imbis meron ka ng ginagawa ng dapat mong gawin, magsasahay ka naman doon. Hindi ka makapagsahay kasi busy ka sa cellphone. Kaya dami naglalike eh. Oh, may comment pa, ang ganda oh. O, diba? Busy tayo sa mga multimedia. Give time. Talk to ourselves. Gawin natin yan. Kasi pag hindi natin kinakausap sa sarili natin, mapapabayaan natin sa sarili natin. Kung sabi mo yung sarili mo, sa harap ng tao, sa harap ng Diyos, ano na ba tingin sa akin ng mga kapwa ko? Na mga kasamahan ko, na kaibigan ko, kapatid ko, pamilya ko. At ano ba tingin sa akin ng Diyos? Talk to ourselves, give time. Ako ginagawa ko, alam minsan, naiiyak ako talaga. Hindi ko minsan maawat na lumuha. Kasi alam niyo, pag kinausap ko sa sarili ko, nakikita ko yung buhay ko ngayon, at i-imagine ko yung buhay ko noon, maiiyak talaga ako. Kasi busy ko, walang pag-asa. Baka itong age ko, hindi ko na abutin nung wala ako sa Panginoon. Baka days of 40 o 40 plus, stroke na ako. At yung mga anak ko, sigurado, kayo naman ko. Kasi lasing ko eh. May bisyo ako eh. Sigurado kami, magulong buhay, magulong pamilya, umasak. Kasi bakit kita ko eh. Wala pa na. Kaya pag naalala ko yung Lord, sabi ko sa Lord, kung wala ka sa buhay ko, nasa na kaya kayo? Kaya tanong ba natin kay Lord yung minsan? Lord, kung wala ka sa buhay mo, nasa na kaya ako? Buhay ko ba kaya ako? Sabi ko, Lord, pag wala ka sa buhay ko, baka na sa cemetery na ako. Kasi impyerno na, siyempre, kung namatay ka wala kayo, impyerno. Yung siguro yung mga naman, hindi rin nakipag-aral ngayon. Kasi alam niyo walang buhay sa Maynila eh. Ibang klase talaga ang buhay sa Maynila. Ibang-iba. Sa Maynila, survival kayo doon. Kailangan matibay ang sigmura ko doon. Dito, mamato ka lang ng mangga. Buhay ka na eh. Diba? Maglakad ka sa kalsada yan, eh yung malunggay. Meron na. Sa Maynila, ultimo yan, binibili yan. Hindi ka pwedeng makahinga. Give time to talk to ourselves. In front of God, in the eyes of God, at kung ano yung relasyon natin sa ibang tao. Meron ba akong tao na offend? Tanong na sarili natin. Na-offend ko ba si ganito? Si ganito, baka may nasabi ko kay brother ganito. Give time. Reflect. You know, reflect yourself to God. Time. Huwag tayo masyadong tingnan sa sarili natin. Ang taas-taas natin, pero ito lang, zero naman tayo. Pride na lang talaga sa atin. Give time. Panganggang ngayon, meron pa tayong mga tao hindi natin napapatawad. Nagkasala sa atin. Give time. Eh kuya, alam mo lang ginawa sa akin yan. Grabe. No.
If we are God's children, we will give time to forgive and to forget others. Ako noon, natalim ko na sa mga nandun, talaga sa mga, hindi ko lang, kikwento ko no? Kasi yung angkat po namin, hindi ko yung pinagkaya ng angkat kami ng maraming asawa. Yung lolo ko po, 4. Yung ibang titi ko, 8, may 6. Ako po, pangarap ko 2 Nung hindi ako Kristiyano. Pero, dahil sa dami ng pamilya, kasi isang kapon kami, hindi magkakasundo. Yung mga pili namin, ang original ng lola ko, siyempre, kami yung pangalan ako original. Yung 3, sumabit na lang. Sumabit na lang. So, isang spot po kami, may times na yung sa mga talagang ayaw sa amin, galit sa amin. Galit sa amin, naapi kami. Kaya mo ngayon, labas ko dito ganun ito. At nagtanong mo na sa mga lolo ko, sabi ko, paglaki ko, gagantihan kita. Gagantihan kita. Ang grabe mga ginagawa sa akin. Tutulog ako, giningilan ako sa mukha. Ba't ginigil? Sabi ko, dati yung panahon, gagantihan ko sa Lord. Pero nakilala ko sa Lord. Sabi ko ito kanina. I forgive you. Pagpatawa. Give time to reflect ourselves before God and before others. Panahon yan. Tandaan nyo, ang panahon masasayang mo ngayong araw na to, hindi na pwede balik bukas. Tama? Yung oras na wala sa atin ngayon, hindi na kaya balikin bukas. Iba na yung istorya bukas eh. So dapat maging good steward tayo ng time. Okay. Time to talk to ourselves. Pangalawa, time to talk to others. Baka minsan nakikita natin yung kaibigan natin, BFF natin, kamag-anak natin, ang lalo na ng problema at gusto na mag-suicide. Pero hindi ka wala tayong ginagawa. Give time. Pati, gusto na. Magaling natin kita. Ano bang natin? Ano bang natin? Baka pwede mo mag-coping sa akin. Problema pa. Give time. Pag nag-coping sa'yo, ito first one. At kung meron ka itulog, tumulong ka. Tumulong tayo. Give time to others. Tuloy ko alam mo, may mga kaibigan ako sa FB, isang babae, isang, matagal pa siya, pero punta natin. Sa FB lang kami nagkakita-kita. Actually, yung kaibigan ko, yung friend sa FB, ko lang kasama sa church sa ibang church dati. Pero nakita ko lang siya, nag-friend kami, mga 2 weeks ago. Nasa Saudi siya, nagulat ako. Kasi sa squadron lang kami lang to, yung kapatid natin babae. Pero nagulat sa Saudi siya ngayon. Nagpeto kami, usapan. Hindi, pero this week, yung kanyang beloved, kasi po, winis ng September, iniwan siya. Umiiyak siya, ganyan sa FB. Sabi niya, ganito, pangako mo ako na, ganito. Tapos ngayon, iwanan mo ako, kailan pa ako uwi sa sakit, sa dibdib. 1 month na, tagay na yan. Ay, yung mga kasama ko, mga kaibigan niya, iinuman na, ganun na. Nag-message ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, sis, tandaan mo, at Kristiyano ka. Huwag kang makikinig sa mga kaibigan mo dyan sa mga kaibigan ka, siraan mo yung buhay mo, huwag. Magtiwala ka kay Jesus. Don't forget Jesus as in you. Sorry po. Sorry na sana. Sorry po. Kasi pastor ang tawag sa akin. Sorry po, pastor. Sige na rin. Pwede na rin. Ayos? Paano ba rin? Hindi lang. Wala akong ulit na. Pero, okay na rin. Di tapos, sabi sa kanya, okay, sabi ko, nag-send ako ng 2 messages, video message ni Pastor Peter Panchi, tsaka ni Pastor Rosario sa CFP. Panoorin mo yung sis. Makikita mo kung gaano ang gift ng Diyos sa buhay. Opo. Ito nga itong bago matapos ng likod ko, kumusta ka rin po. Basta na, ganyan. Okay naman po, ganyan po. So, give time to others. Dapat meron tayong discernment. Baka yung katabi natin, lalayo na sa Lord. Diba? Baka yung katabi natin, nag-iisip-isang magpariwara ang buhay niya. Hindi pala pa tayo ginagawa. Discernment. At minsan pakikita ng Diyos sa atin niya, kaya kailangan, pulos tayo. Minsan naman lalaki, tagapasay din,
Nag-post sa FB, pinuso talaga, sabi niya, masyado ako api, bakit ang mundo, sabi niya. Porque may kapansanan ako, apakapakan na lang ako, buti pa yung mga batch ko ng high school, gaganda ng buhay, ako mismo pamilya ko, tinataboy ako, ganyan, ang trabaho ko lang kung tapo ng basura. Nag-comment bilang sa kanya. Sabi ko, Brad, mayaman ka. Christian ka, di ba? Sabi ko, wala kang kanya naman. Wala sila dyan. Sabi ko, sure ka, meron sila dyan. Wala, better life ka, sabi ko. May mansion ka sa langit. Kasama mo si Jesus. Sabi ko si Lord, sige nga, sino ang mas mahirap sa inyo? Huwag kang tumingin sa buhay mo sa lupa, sabi ko. Tumingin ka in the future sa buhay mo sa langit. May sino ang buhay sa lupa, and natin, hindi na magpaka-ano ba, sabi ko sa kanya. And then, nagano sila sa personal sa messenger. Pastor, bro, sabi niya, bro, sabi niya, totoo yung mga sinabi ko. Sabi ko sa kanya, bro, totoo rin yung mga sinabi ko. Mayaman ka. Pero hindi ka rin. Sabi ko, naalala ba yung kwento ni Lazarus na may mayaman? Remember that. Sabi ko, nasa si Jesus. Comfort. At alam ko, kahit na masakit na naramdaman niya, by that time, the Lord, ang Diyos, pinigyan ko sila. Oo nga, napatid na ang sarili ko. Eh, may Diyos naman ako. Okay. So, minsan umuwi tayo para walang Diyos eh. Give time to others. Okay? So, ito yung time, no? Give time to relax. Si Sir Levick, relax siya na, kahit di ba? Kasama niya pamilya, 3 months. Ang sarap, di ba? Ako rin, sana, kailan, sana all. Sana all. May swerte ka pa, may kita ka, kasi kasama mo pamilya mo, masarap mo, diba? Relax. Time to relax. Diba? Minsan di ka natin napalawan ng mga pahinga sa nila. Baka mamaya masyado ng exhausted sa trabaho, sa school, sa mga problema sa buhay. Give time to relax. Minsan, kailangan natin magpamalik yun minsan, di ba? Yung mga babae, pedicure. This time to relax. Spa. Oo, ako nagpabody massage ako noon. Di ba? Birthday ko, sabi ko, hindi pa ako nakaranas ng pamassage. Nagpamassage ako, hindi masama. Wala naman ako yung masama eh. Gusto ko lang kuminawa, sabi nung dahil kami sa katawan. Sabi ko. That was 3 or 4 years ago. Give time to relax. Plan. Isa po siyempre, pag-salamat ko sa Panginoon, niyo po ba na kahit ganito lang yung buhay ko, kahit ito lang naman. Alam niyo ba, may time na nakapag-tour kami ng mag-asala sa Singapore. Wow. Sana all. Yes. Sana all. Sana all. Nag-ipon ako, sabi ko, gusto ko makalabas sa malang bansa, may passport ako pero walang tatak. Sabi ko sa asawa ko, mag-second na din tayo, sabi ko. Sige, bahala ka, basta sabi ko lahat. Sabi ko sa asawa ko. Sabi ko, nasa mo yung ATM ko Bakit sabi ko lahat? Sabi ko, hindi. Pinag-ipon ako po yun. Meron yung time na yung Cebu Pacific meron, di ba, nagbibigay sila ng mga promo. Bibili ka ng ticket ng January o February, pero ang time ko is July. Wala akong credit card kasi may sa credit card eh. Yung kaibigan namin, may credit card, challenge bayad sa airline, Cebu Pacific. 13,000 plus, dalawa naman bakit po. Sa airfare, no? Mabayaran namin. So, naka-add siya ng July. Alam niyo ba, napakaganda pa sa promo namin, 6 days. Dapat isang 4 days lang. Sabi niya, swerte niyo naman, kuya. 6 days yung promo ngayon. O, di sige, hindi kami pumunta sa may travel agency. Kami lang talaga dalawa ng plano. Kasi pa sa travel agency pupunta kayo sa lugar, 10 minutes na, sakay na kayo sa may bus, may iwan kayo. May oras, may dinaraan kayo, hindi mo enjoy. Kaya ginawa lang dalawa, kami na lang. Anyway, may dadari kami, no? At sanay naman kami sa mga, sige, July, nakifile kami Singapore. Mahal pa kami ng murang hotel. Na-enjoy namin, magkasawa. Talagang inikot namin yung Singapore. Ang ganda sa Singapore, advance talaga sila. Doon, di ba yung card natin, big card natin sa LRT lang. Doon yung big card, pambayad mo sa taxi, pambayad mo sa bus. Yun na, wala ka na kasi lalabas. Big card. Tapos napaka-disciplinary doon sa Singapore. At least nila. Tsaka yung mga transportation nila, puro sila subway.
Pumunta ka sa ilalim, tren, punta ka sa ikitong lugar, tren, subway. Ano ba sila? Tsaka ang bait nila. Pag nagtanong ka, hindi ka papaya. Pag bawal, trophy talaga ng bawal. Walang pulis ka makikita, ha? Wala. Pero may umuwi sa'yo pag magkamali ka. Kasi ang pulis sa kanila, citizen nila. Ang magsusumbong sa'yo, yung mga mamamayan nila. So, napunta ko na yung Universal Studios, enjoy namin. May discuss kayo mag-asawa. Ito, baka sakali mapunta kayo ng Singapore. No? Libre kasi almusal eh. Free yung almusal. Eat all you can. Sabi namin yan. Dahil palaman, mga limang palaman na. Guwapa dyan, pinambati, Kaya nila pa ng slice na rin. Kumami yan, kahit ibabawal lang yung iba. O, diba? Bawal kami. O, pag nagutom kami, merienda, slice na rin. Diba? May palaman. Minsan sa kayo tali kami kumakain. Diba? So, give time to relax yourself. Tapos, nung pauwi na kami, naka 4 days kami sa Singapore, yung 5 days namin, punta kami Malaysia. 1 day. Kung kami sa Malaysia, doon naman bumili ng mga pasalubong. Para sa mga namin, chocolates, sapatos, so ano. Diba? Pero, pinag-ipunan ko para maranasan naman ang kasama. Gita na. Enjoy! Diba? Hindi masama yan. Sa relilig ko. Hindi, Boracay ko lang. Tayo Boracay, sweetheart, di ba? Alam, sana paano kung nakagalang sa trabaho ito, home ko na sana kami ni Mrs. Home ko sana pag-ipunan ko. Kasi alam niyo sa trabaho, na-discuss tayo ng tao eh. I have time. Maliit yung sweldo ko, pero magaling ako sa sideline. Ligan ko mahilig ako magbenta-benta, mahilig ako, anong pagkakataan dyan? Sige, benta natin yan. Kontrata ko ako minsan. Natutunan ko. Kaya yung mga pakanan nandito, ang daming opportunity. Ang daming opportunity. Wala tayong pwede sabihin na, wala, may pang buhay kayo. No. Pray to God. Give time to pray to God. Give yourself to God. And God will show you the way. The right way. Na talaga naman ikaw mismo mamamangha sa pagpapala ng Diyos. Okay? Give time. Ako, ang pangarap pa nila ngayon, sabi ko, Lord, bago bumigay, isa na lang na gusto marating, Israel. Mahal nga lang, yan yung pinipigay, no? Pero sabi ko, Lord, kaya to. Pag nag-retire na ako, di ba? God willing. Di ba? Kami ni Mrs. Anak ko naman, mga trabaho na rin. So, give time. Enjoy life. Huwag tayo pambuhay dito para tayo mongha. Ano yung mongha? Hindi na sa kumbento. Walang alam sa mundo. Di ba? Di mo lang binibigyan ng sarili na hindi mo lang masunan yung sarili. Hindi mo lang maganda yung sarili. Di ba? Ganyan mga mongha eh. Weird ka tingin sa kanyang tao. Dapat maging maayos tayo. Give time to ourselves. Okay, give time to others. Okay? Ano pa? Talent eh. Yan. Ito marami makikita, may talent sa pag-awit eh. Diba? Singing. Diba? Bigyan natin kayo ng challenge. Huwag lang yung pagdamot. Baka minsan dito, may nag-i-special natin kumakanta. Siguro na. Ay, kulang. Diba? Pag ako kumakanta, talagang abot-abot. May mali-mali lyrics. Diba? Sisiraan mo siya, tapos ikaw naman, may talent ka, yung magamit. Kasi pag bigyan naman natin sa Diyos, di ba? Give your talent to them. Alam niyo, hindi naman sa talent natin eh. Marami na tayong talent na ibigay sa akin ng Diyos eh. Ako, ang talent ko po, helping, service. Nasa Bible yan, di ba? Service. Talagang ako, biskin sa drive ako dyan, at may nakita akong nasiraan, na-accidente, hinihinto ako yan. Tutulungan ko. Kasi driver din ako eh. Sabi ko sa mga ko, teka, natin bakit? Ito natin kung nangyari sa kanya, huwag tayo tulong tayo. Bibigyan ko tayo. Talent. Ano yung talent natin? Alam natin yan. Diba? Mag-games daw. Hello ko na. Hindi talent yun. Diba? Bigyan natin talent natin kay Lord. Teaching! Meron dito mga young people, magaling magturo. Pwede magturo sa Sunday school. Magaling magmawag ng mga bata, mag-alaga sa bata. Why not? Diba? Give our talent. Diba?
So lahat tayo may talent. Walang alam ng Diyos na invalido. Lahat tayo may talent. Nakakaya naman kay Pastor. Sabi siya, sila papakanta nito, siya pa yung magigitara. One man band na di ba? Baka may talent tayo, gitara, o ano, bigyan kayo naman dyan. Pastor, ako lang magigitara, sige. Magiging special lang, sige ito. Talent. So, give our talent. Ano yung talent? Tayo nakakalam niya. Kung ano yung talento ibigay sa atin ng Diyos. Tandaan niyo, sisingilin sa atin ng Diyos yan, pakirap natin. Anong ginawa mo yung sa bigay sa inyo? Diba? Sa stewardship, di ba? Sa narinig, sisingilin sa atin, Lord dyan. Ano yung talent mo ibigay sa inyo, hindi mo ginamit sa atin? Ano yung talent natin? Ako talaga, kahit anong gawin kong kumanta, kahit gusto ko, kahit hindi ako, talaga naman, pag kumanta na ako, wala talaga, hindi ko talaga talaga, hindi ko rin pinipilit, no? Pero pag mag-isa naman ako, makanta ko. Praising kay Lord, di ba? Alam naman ng Lord yung heart ko at yung boses ko, di ba? Okay. Talent. Baka meron sa dito, magaling mag-arts. Magaling mag-drawing. Diba? Gawin natin ito sa Lord. Pastor, may ginawa ko ang Bible verse, so sinunawin ko dito sa mga ito. Pwede ilagay dito. Diba? O pwede natin ibenta, pagkakitaan, yung Bible verse. So talent, ano yung magagawa? Kaya nga may mga kababayan na yung people, di ba sabi ko, marunong gumawa ng kasama. Perfectin nyo ba? Pwede mo benta sa online yan. Talent yan. Diba? Pagkakakitaan nyo yan. Popular, at may panahon pa mag-ganan-ganan. Ay, pagluluto ko yan, may benta ko yan. Oh! Diba? At yung kikita ito, siyempre, may tayo schedule. Hindi mo wala. Okay? Pangatlo, treasures. Dito, marami. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, ang Diyos tumitingin sa asan ang binibigay natin. Tumitingin ng Diyos sa puso niya. Paano natin ginagamit sa tamang paraan yung treasure natin? I remember, yung ako, nung bago ako dyan, nag-pray ako, Lord, bless mo ko. Alam niyo, ano akong trabaho? Head sa construction. Taga-para, taga-ano ng hollow blocks, taga-halo ng semento, ano trabaho. At sweldo ko, ano magkano? 25 pesos per day. That was 1986. Laki, no? 25 pesos. Isang araw, sweldo mo. So sa isang linggo, meron lang 150 pesos. Pero pag sweldo ko, alam mo, hawak ko na yung pera ko. Lord, paano ko i-spend itong pera ko? Parang sa chicken joy lang yun, no? Sa panahon natin ngayon. Pero, totoo po yan, Lord, paano ko gagamitin itong pera ko? Ano ko gagasusin? Hindi ako nagtatides. Isang araw ko, 25 pesos or 25 pesos, yan ang nakatides na pwede ko na kay Lord. Lord, isang araw na siya. Nalitra pa ako 120. And God sees my heart. Unti-unti. Nakakabila na ako ng gamit ko. Nakakabila na ako. Kasi talaga zero ko eh. Nakakabila ako ng kailangan ko. Nung gusto kong bilhin, unti-unti. Nabibili ko na. Why? Kasi precious. Hindi ko siya niyakap. Yung treasures na meron ako, open ako. Minsan, halos wala ka na, pero sige pa rin. Pero ang Diyos naman, hindi naman sinungaling at napakabuti. Pag bumalik siya, doble. Doble. Alam mo, nakasa ko maging obligay niya. Ano yung obligay niya? Dahil sa kapatid ko parang naranasan ko na yung magiging faithful sa giving, dumating yung time na medyo maunod na ako, naranasan ko yung obligay niya. Maging obligay niya. Alam ko yun? Hindi. Obligay niya. May pupunta sa akin. Brother, bigay niya. Obligay niya. Mga polo ng mga hatin, yung sabihin natin na mahal na po, signature siya,
Brother Ray, o bigay ni. At ako na-amaze. And then, nag-track back ako. Lord, bakit kahit meron man ako trabaho, may mga tao na bibigay sa akin ng ganito na hindi ko naman hihingi. Kasi pala, yun eh. Naging obligay din lang sa iba. Naging malawag lang sa iba. At ang Diyos, yung mga tinanin natin, hinaan natin lang. Minsan galing US, nagbibigay sa akin ng sapatos na pang rescue. Bro, kailangan ko yan. Take it. Tuloy-tuloy yan. Kaya yung treasures natin, huwag niyakapin yan. Hindi natin matadala sa libingan yan, kahit gano'n marami yan. Let it flow. Kaya sabi sa akin sa nung kasi last year nag-resign na ako sa kumpanya talaga. Sabi ko siya, nag-resign na ako. Huwag mo na pera eh. Sayang naman. Almost 2 years na lang, mag-retire ka na. Sabi ko siya, wala akong mga pera. Sabi ko, huwag po ako lang. Sabi ko, hindi ako retire sa kumpanya ko. Kahit di mo bayaran, sabi ko, ipupuhan ako. Dahil sa pakiusap, sige, pumayag ako. Kasi gusto ko pakita sa kanya na, hindi mo pera. Sabi sa niya, sir, yung pera, promise ka, ito lang yan. Makabalik lang, tatapos din yan. Treasures. Huwag tayong maging maramon, mga kapatid. Pag may lumapit sa atin, at meron kang 100 pesos, at alam mo naman yung kapatid na lalapit talagang wala, hatiin na lang tayo. 50 pesos tayo. Huwag kang manghinayang. God will provide. God will provide. Treasures. Ayan, katakan na natin yung iba sa 4. No? Nalataan na natin yung treasure. How much should I give? Diba, ito Manila naman eh. Give 10%. Hindi niya ba nais natin minsan na, bakit si Lord, no? Ba't ba eh? 10% ang hinihingi. Ba't niya sinabi, give 50%? Minsan na 10% talaga hinihingi ni Lord, di pa natin may bigay eh. Diba? Eh Lord, si Judith, parating na. Magkakatapusan na. Diba? Judith, ay, Judith. Lord, ninulugan pa ako. Pero, kung talagang pag-aaralan natin yung tithing, panahon pa ni Abraham. Si Abraham, wala pa si Moses. Natutunan siyang bigyan ng tent niya. Napalaban si Abraham sa mga ibang kaharian kasi Sodom and Gomorrah, nakatira si Lot, yung pamangkin niya. Eh natalo yung Sodom and Gomorrah. So yung pamangkin niya, nakuha ng mga kalaban. May nagbalita sa kanya. Ay, hindi pwede yan. Sabi niya, Lord, tulungan mo, resolve na ng kalaban. Nilusob din yung mga kalaban na bumiyag kila Lot. Natalo nila. So yung mga kayaman ng Sodom and Gomorrah na balik, pati yung pamangkin niya. Tapos yung sobrang dami na kamukam sa mga kalaban, yung 10% binigay niya kay Melchizedek. Bihira na kasi mag-effect si Melchizedek sa Bible. 10%. Melchizedek sa Genesis, isa siyang hari at isang pari ng Diyos. He gave 10%. So wala pa yung 10 commandment, wala pa yung utos sa tithing, nag-tithe sa si Abraham. At kinala natin si Abraham, di ba? Siya ang kaman ng Israel. Pinagpalang bansa. Okay. How much? Di ba? 10. Inutos natin yan sa paksingan, bro. Pakibasa nga po kung sino makabasa. Tagalog ha, yung Malakay 3:10. 3:10 hanggang verse 12. Sa Tagalog ko sana. Sige, pakibasa ko na Tagalog. Malakias chapter 3, verse 10 to 12. Ito 12. Dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan.
Dahil dito isasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y kapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Okay, obvious na daw. Obviously, napaka-obvious kung binasa natin. If you are faithful, giving our 10. Sabi ka na full, buo. No? Sa ibang verse, mababasa natin tithes and offering eh. Eh yung kasampu at ang kaloob, dalawa yan. Magkaiba yan. No? Paano nagbigay ng tithe natin? Sabi mo sa isang tanong, Pastor, paano mo bibigay ng tithes ko? Sa gross o sa net? Yung gross, di ba, pag sumendo tayo, buo, di ba? Sumendo ka na may 20,000. Yung kung magkano sumendo mo, wala pang kahit na nabawasan siya ng SSS, pag-ibig bill, doon ka pa rin makuha ng tithes mo. Isa naman, nabawasan ng SSS, ito lang tira sa akin, ito lang tanggap ko rin lang eh. 19,000 na lang eh, doon magta-tithes. Doon tanong sa pastor, Pastor, saan mo magta-tithes? Sabi ng pastor, pag nag-tithes kayo sa gross kayo bibilas ni Lord. Pag na-tithes kayo sa net ka rin bibilas ni Lord. O saan ka na? Diba? Sa gross ka na. Iba pa yung offering eh. Diba? Nag-tithes ka ngayon, meron ka ba, dapat meron pa rin offering. Ito na yung extra na binibigyan natin sa Panginoon. Extra na yun. Huwag natin ibibigay tithes natin ang nawa. Meron ditong pangailangan. May kapit tayo sa lugar, yung ibibigay tithes mo yun. Iba yun. May tithes mo sa church, kay Lord. Kasi yung unang panahon, bakit 10%, no, bigay ko sa bahay ng Diyos. Kasi yung mga Levita noon, mga pare, wala naman trabaho. Ang trabaho nila, mag-alis sa Diyos araw-araw. Manalangin, magkabay ng mga kamping, mga ano, and then yung blood mo, binibigyan ng kay Lord. Wala silang, yung mga Levites, wala silang kinangking lupa. At ang trabaho nila talaga sila bumagapon, mag-alis sa Diyos para sa Panginoon. Tinawag sila para doon. So ano kakainin nila kung walang bibigay? Diba? Kaya sabi ng Lord, bibigay kayo. Parang yung mga gumagawa sa bahay ko, para sa akin, buhay. Okay? Tithes and offering. Tithes. Faithful ba tayo sa bigay ng tithes natin? Kahit estudyante kayo, bibigyan tayo ng tithes natin kay Lord. Ano ba, bawal yun sa 100 every day? 10 pesos, Lord, nakalala sa ito. E limang beses sa isang linggo, ang pasok is 5 days, meron 50 si Lord. O di ba sa offering, sa tithes offering, bigyan Lord, this is my thanksgiving. Ano yung pangako ng Diyos? Ang linaw, di ba? Unless we believe or not. Sabi niya, bubuksan ko ang drawer, maramang bintana ng langit, hindi ko usin. Talagang kalawakan lang siya. Di ba? Bubuksan ko ang langit, kapanayan ko. And it's so true. Nakakalasan ko. Nagpasta ako sa oras ng pastor. Pasensya. Nasa trip na pala tayo, kala ko matatapos ko ganito. Dagdag ko lang yun. Hindi, tama po, di ba? Give our tithes. Kung ano man yung meron tayo, gawin ko sa Panginoon. Ang ganda ng tanong. Sa mga susunod na linggo pa, God willing, patapusin lang natin. So let us pray. Father God in heaven, we thank you so much, Lord, for your goodness and for your mercy, Lord. Salamat sa pagkakalap po natin na Lord, about giving. Giving our time, giving our talent, giving our treasures, Lord. And most of all, Lord, giving ourselves to you. Dahil, Panginoon, hindi na pag-aari sa sarili namin, kundi pag-aari mo na kami. Kinubus mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami, O Lord, na maging tapat sa mga gawain ng Panginoon sa pagbibigay everyday. Ano may darasal, Panginoon, ibigay namin sa iyo, Lord. Salamat po, Ama. Gabayan po kami, Panginoon, sa mga gagawin po namin, O Diyos, sa pagsamba sa iyo, sa araw po ito, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, i-gather muna